Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng batang si Lilet. Inalagaan at pinalaki ng mag-asawang sina Lolo Poldo at Lola Insyang na di naman niya kadugo. Kaya lamang ay itinuring siya ni Lola Insyang na malas. Kaya malupit siya dito dahil isinisisi niya sa bata ang aksidenteng sinapit ni Lolo Poldo. Hanggang sa may pambihirang katangian na madidiskubre kay Lilet. Dahil dito'y naging palaisipan ang kanyang tunay na katauhan. Ngunit ang mga pagbabago kay Lilet ay nakatulong sa mga tao at naging isa siyang tagapagtanggol kontra sa kampon ng dilim. Subalit paano kung ang taong itinuturing niyang pamilya ay siyang magdadala sa kanya sa kapahamakan? Paano niya ito haharapin? At gugustuhin kaya niyang sumama pa sa kanyang tunay na ina kapag nakita niya na ito at nakilala? Abangan po natin ang magiging pakikibaka ni Lilet, maging ang pakikipagsapalaran niya para ipaglaban ang liwanag kontra sa elemento ng kadiliman. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Titira na sana si Lilet sa kanilang paglalaro ng tumbang preso. Inaasinta na niya ng husto ang lata na dapat patumbahin nang huminto ito at natigilan. Naku po! Oh, bakit Lilet? Sige na, tumira ka na. Patumbay mo na ang lata. Sa susunod na lang tayo maglaro, Olan. Kailangan ko nang umuwi. Ha? Nagkakasarapan pa lang tayo sa paglalaro tapos bigla ka nang uuwi? Ang labo mo naman, Lilet. Hinahanap na ako ni Lola Insyang. Tinatawag na ako at pinauuwi. Ano? Wala naman ako naririnig ah. Pero dinig na dinig ko ang pagtawag niya eh. Ano ka ba? Baka guni-guni mo lang yun. Tinatawag na talaga ako, Olan. Kaya uuwi na ako. Sa susunod na araw na lang ulit tayo maglaro, ha? Isinuot na ni Lilet sa kanyang paa ang tsinelas na kanina'y hawak niya at gagamitin sa pagpapatumba ng lata ng sardinas. Pagkasuot nun, ay nagmamadali na itong tumakbo papauwi. Malakas ang kanyang kaba dahil naririnig niyang tinatawag na siya ng kanyang lola na galit na galit. Naku po, tiyak lagot na naman ako nito kay Lola Insyang. Alam kong nagagalit na siya. Ano kayang sasabihin kong dahilan? Kasi naman si Olan niyaya pa ako maglaro ng tumbang preso. At malapit na sa bahay si Lilet, ay kitang-kita niya sa may pintuan ang kanyang Lola Insyang na may hawak na patpat. Agad kinabahan ang bata dahil alam niyang gagamitin yun ng kanyang lola para ipangpalo sa kanya. Saan ka na naman ang galing, bata ka? Inutusan lang kita para umutang sa tindahan na. Inabot ka na ng mahigit 1 oras, hindi ka pa bumabalik. Pasensya na po, Lola. Kasi po Kwan? Ano? Gagawa ka pa ng dahilan? Magsisinungaling ka, ha? Ha? Oh, asan yung sardinas na ipinauutang ko sa'yo sa tindahan? Wala po. Kwan po kasi, ayaw nang magpautang ni Aling Trining. Mahaba na raw po kasi ang listahan natin. Wala ka nang dalang sardinas. Naglalakwat tsaka panglintik ang bata ka. Halika nga rito sa loob. Hala, pasok! Pasok! Dapa! Dumapa ka! Walang nagawa ang batang si Lilet kundi ang dumapa. Saka paulit-ulit na inihataw ni Lola Insyang ang kanyang hawak na patpat sa puwitan, sa binti at sa hita ng bata. Lumalahid at nagiiwan ng marka ang bawat pagpalo nito kay Lilet. Kahit kailan, pasaway ka! Matigas ang ulo mo!
Hindi ka marunong magtanda. Inuuna mo pa ang paglalakwatsa. Ha? Tama na po, Lola. Tama na po. Masakit na po. Sorry na po, Lola. Hindi na po mauulit. Hindi na po. Tanging pagmamakaawa na lamang ang magagawa ni Lilit. Makikita naman sa matandang babae ang galit na tila hindi man lang nahahabag sa kanyang pananakit sa bata. Hindi na kinaya pa ni Lolo Poldo ang nakitang kalupitan ng kanyang asawa, kaya lumapit ito. Ano ba naman yan, Insyang? Tama na yan. Sobra na yung pananakit na ginagawa mo. Maawa ka naman sa apo natin. Ayan ka na naman, Poldo. Inaawat mo ako. Kinakampihan mo ang batang yan kaya nagiging matigas ang ulo. Ay, hindi ko siya kinakampihan. Kaya lamang nakakaawa na siya. Kung hagupitin mo ng patpatay para bang wala na bukas. Gusto ko lamang siyang turuan ng leksyon dahil sumosobra na siya. Hindi kaya ikaw ang sumusobra, Insyang? Sa bawat pagkakamali ni Lilit, sinasaktan mo sa palagi. Huwag na po kayong mag-away, Lolo Poldo, Lola Insyang. Kasalanan ko naman po Kasi po hindi agad ako umuwi. Kasi niyaya po ako maglaro ni Olan. Narinig mo ang sinabi ng batang yan. Inuna pa ang paglalaro kaysa doon sa inuutos ko sa kanya. Sorry na po, Lola. Hindi na po mauulit. Kahit na may nagawang kasalanan ng bata, hindi dapat umaabot na ginugulpi mo siya. Maaari mo siyang pagsabihan. Mabait na bata ang apo natin. Yan. Yan kasi ang hirap sa iyo, Poldo. Kinukonsinte mo Hindi ko lang kasi kayang makikita na sinasaktan mo siya. Ewan ko sa iyo, Poldo. Magsama nga kayong dalawa. Baka pagbuhulin ko pa kayo mga buwisit. Galit na tinalikuran ni Lola Insyang sina Lolo Poldo at Lilit. Lumapit naman ang matandang lalaki sa bata kahit medyo hirap dahil sa putol ang isang paa nito. Hindi na nakakapagtrabaho pa si Lolo Poldo dahil sa kanyang kalagayan, pero nagsisikap na mamalimos para kahit paano ay kumita. Tanging si Lola Insyang na lamang ang tuwirang gumagawa ng paraan upang mabuhay sila. Naglalabada, nagtitinda ng kung ano-ano para mairaos ang araw-araw nilang buhay. Hindi nila tunay na apo si Lilit. Nakita lang nila sa may palengke ang bata. Nasa 4 na taong gulang ito noon. Umiiyak at marungis. Tanging pangalan lang ang nasabi nito. Hindi alam kung sino ang mga magulang at kung taga saan ang bata. Naawa si Lolo Poldo sa kalagayan ng bata, kaya naisipan niyang iuwi yun. Yun nga lang, hindi nagustuhan ni Lola Insyang. Malaki ang pagtutol nito na kupkupin nila ang bata. Pakiramdam kasi niya ay maghahatid ng kamalasan sa kanila ang batang yun. Bagay na lalong pinaniniwalaan ni Lola Insyang dahil sa mga sumunod na pangyayari. Ilang linggo mula nang kupkupin nila si Lilit ay naaksidente si Lolo Poldo dahil sa pagliligtas sa bata. Muntik nang mabundol ng sasakyan si Lilit. Iniligtas ito ni Lolo Poldo, kaya lang siya ang napuruhan ng kotse. Kaya lamang, tinakbuhan pa ng taong nakabundol dito. Yun ang naging sanhi ng pagkakaputol sa isang paa ng matandang lalaki, kaya hindi na rin ito nakabalik pa sa dating trabaho. Si Lilit ang sinisi ni Lola Insyang na dahilan ng kamalasang nangyari sa kanila. Bagay naman na mariing tinututulan ni Lolo Poldo sapagkat para sa kanya ay nagkataon lang yun. Isang aksidente. Walang kasalanan si Lilit sa anumang nangyari sa kanya. Sa tuwing sasaktan ni Lola Insyang ang bata, ay naroon palagi si Lolo Poldo para maging kakampi at palubagin ang loob ni Lilit. Okay ka lang ba, apo? Opo, Lolo Poldo. Masakit pa ba yung palo ng Lola Insyang mo? Hindi na po gaano. Saka mawawala rin po ang sakit. Sanay na rin po ako. Yun na nga ang ayaw kong mangyari. Na makasanayan mo na sinasaktan ka niya. At makasanayan din ang Lola Insyang mo na pinapalo ka. Pero dahil po sa akin, nag-away na naman kayo ni Lola.
Nagalit po siya sa inyo. Hayaan mo na lang yon. Magkakasundo rin kami ng lola mo. Lolo, sana po may nanay at tatay ako para sa kanila na lang ako. Kaya nga lang, Apo, hindi namin alam kung sino at nasaan sila. Ang totoo nga niyan, Lilit ipinaalam namin sa barangay nang matagpuan ka namin sa palengke. Nagbabaka sakali na may maghanap sa'yo. Pero walang humanap sa'yo, Lilit. Siguro po, ayaw din sa akin ng mga magulang ko. Gaya ni Lola Insyang, ayaw po niya sa akin. At may malay mo, dumating din ang panahon na makita at makilala mo kung sino talaga ang tatay at nanay mo. Siguro po kahit hindi na, Lolo. Kasi baka talagang ayaw na rin nila sa akin. Okay lang po kahit di ko na sila makilala. Sa murang isipan at batang damdamin ni Lilit ay naroon na ang hinanakit sa kanyang tunay na mga magulang. Dahil ngayon sa hindi magandang karanasan na kanyang pinagdaraanan, ang galit ni Lola Insyang kay Lilit ay bitbit na palagi ng bata. Hindi na yun basta mawawala sa isip niya dahil mula nang tumira siya sa bahay ni na Lolo Poldo at Lola Insyang ay naranasan na niya ang kalupitan ng matandang babae. Sabi na nga ba, nandito ka lang sa ilalim ng puno ng talisay eh. Masarap kasi dito magpahinga at magpalipas ng oras, Olan. Saka malilim dito dahil makakapal at malalapad ang mga dahon. Oh, teka lang. Ano na sa binti at hita mo? Pasaba yan? Wala ito, Olan. Nadapa lang. Nadapa? Nasa likod ng hita at binti mo. Ano yan? Nadapa ka ng nakatiyaya? Huwag mo na nga lang pansinin. Mangungulit ka na naman eh. Nagtataka lang kasi ako, Lilit. Tsaka lagi ka na rin nagkakaroon ng pasa. Sinaktan ka na naman siguro ng lola mong bruha. Huy, huwag kang ganyan. Huwag mong tawaging bruha ang lola ko. Kasi nga, sinaktan ka na naman niya. Kasalanan ko din kasi, Olan, dahil hindi agad ako umuwi at nakipaglaro ako sa'yo. Oh, kasalanan ko kung ganon? Wala ako sinabing ganyan. Basta. Hindi tama na lagi ka na lang niyang sinasaktan. Teka, kung isumbong kaya natin kay Kapitan. Alam ko kasi bawal na sinasaktan ng mga bata eh. Wag na, baka lalong magalit si Lola Insyang sa akin. Sa halip na palo lang ang ipatikim sa akin, isilid ako sa sako tapos ibitin. Hala, kaya ba niyang gawin yun sa'yo? Ewan ko, pero paano kung gawin niya kapag nagsumbong ako kay Kapitan? Ano na lang ang gagawin mo? E di titiisin ko na lang, saka andyan naman ang Lolo Poldo ko. Kahit papano ipinagtatanggol niya ako. Kasi kakampi ko siya. Kapag hindi mainit ang ulo ni Lola Insyang, ay kinakausap siya ng maayos ni Lolo Poldo. Ang kanilang pinag-uusapan ay patungkol kay Lilit. Ayaw kasi ni Lolo Poldo ang ginagawang pagmamaltrato ni Lola Insyang sa bata. Dinidisiplina ko lang siya, Poldo. Pero malupit ang pamamaraan mo, Insyang. Hayang ka na naman. Pinakikialaman mo ko. Kailan ka ba magkakaamor kay Lilit? Huwag mo nang itanong dahil mukhang malabo nang mangyari yon. Insyang, walang kasalanan si Lilit. Pero mula nang kupkupin natin siya, puro kamalasan ang nangyari sa buhay natin. Munti ka pa nga mamatay dahil sa aksidente. Dahil yun sa pagliligtas mo sa buhay niya. Iniiwas mo siya ng muntik na siyang mabundol ng kotse. Pero ikaw ang napuruhan. Kaya tingnan mo nga ang sinapit mo. Iisa na lang ang paa mo. Apay, Insyang, nagkataon lang yon. Puro ka nagkataon. Ang sabihin mo talagang malas ang batang yan. Kaya nga hindi kita maintindihan bakit gustong gusto mo pa rin siyang kasama. Samantalang perwisyo lang ang dala sa atin. Sadyang sarado na yata ang isipan ni Insyang pagdating kay Lilit. Hindi na rin ito makumbinsi at mapaliwanagan ni Poldo upang hayaan na lang ang bata at huwag nang pagmalupitan pa. Upang hindi maging pabigat si Lolo Poldo, ay nagpapasama siya kay Lilit upang magtungo sa lansangan o kaya sa lugar na malapit sa simbahan. Doon ay nagpapalimos ang dalawa. Minsan maayos ang kita nila sa pamamalimos,
kapag may mga taong mabubuting puso ang nagbibigay ng medyo malaking halaga. Sana po, marami tayong mapagpalimusan para hindi po magalit si Lola Insyang. O nga, Apo. Sinimulan na nilang pumesto sa gilid ng kalsada para magmakaawa at humingi ng tulong sa mga taong dumadaan. Upang mas maraming maiuwing pera ay lumalapit naman si Lilet sa ibang naglalakad at namamalimos din. Wala silang ibang hangad kundi ang makapag-uwi ng medyo malaking kita dahil nababawasan ang pagiging masungit ni Lola Insyang kapag nakakapag-abot sila ng pera ng kanyang Lolo Poldo. Minsan habang nagmemeryenda ang maglolo sa gilid ng kalye, nang makarinig sila ng nagkakandaingay dahil may isang bata na inatake ng kanyang sakit na epilepsy at nabagok ang ulo nito. Hindi malaman ng mga naroroon kung ano ang gagawin dahil hindi raw humihinga ang bata. Abay, saan ka pupunta, Apo? Titingnan ko lang po yung pinagkakaguluhan. Huwag ka na sumali pa ron, Apo. Baka mamaya kumapano ka. Maipit ka lang ng mga tao doon. Sisilip lang po ako, Lolo, kasi may nangyari daw doon sa bata eh. Saka hindi po ako magtatagal. Hay nako, sige na nga. Pero saglit ka lang, ha? Saka wala ka namang maitutulong doon. Basta po, sasaglit lang ako, Lolo. Inayaan na lamang ni Lolo Poldo si Lilet na pumunta sa mga nagkakandaingay na mga tao. Tiwala naman siya na babalik din kagad ang kanyang apo. Samantala, nakisiksik na si Lilet sa mga tao na pilit na isinasalba ang batang ayon sa naroon ay wala ng buhay. Nangingitim na ang bata. Ano? Wala pa ba sasakyan? Pambira naman yan, oh! Wala pa nga eh. Baka hindi na umabot pa sa ospital itong bata. Pwede ko po ba siyang hawakan? Bakit gusto mo siyang hawakan? Kilala mo ba siya? Umalis ka na lang dito, Ineng. At nakakaistorbo ka lang. Baka kaibigan niya itong bata. Hayaan mo nang mahawakan niya. Sige na nga. Bilisan mo lang. At baka dumating na hinihintay na sasakyan. Lumuhod si Lilet sa harap ng batang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada. Hinawakan ang kamay nito at pilit na ibinuka ang nakakuyom na palad. Pinisil-pisil niya yon, saka hinawakan at hinaplos ang mukha ng bata. Maya-maya lang ay gumalaw ang kamay ng bata at dumilat ang mga mata. Dahan-dahan itong bumangon. Nagulat at hindi makapaniwala ang mga taong naroroon. Tila walang nangyari sa bata. Tumayo ito at tumingin na may pagtataka sa mga taong nakapaligid sa kanya. Anong nararamdaman mo, iho? Okay ka na ba, iho? Ngumiti at tumango ang bata. Masigla na ito at tumakbong papalayo. Tila walang anumang iniinda ang bata. Hindi pa rin makapagsalita ang mga taong naroroon. Takang-taka sila sa ginawa ni Lilet. Pinagaling mo siya. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo sa batang kanina lang ay halos patay na. Hinawakan ko lang naman po siya. Umalik na si Lilet sa kanyang Lolo Poldo. Nakasunod ang ilang mga tao at ipinaalam kay Lolo Poldo ang himalang ginawa ng bata. Ano bang kalokohan na sinasabi nyo? Totoo po yun. Himalang napagaling niya yung bata. Opo, Lolo. Maniwala po kayo. May kakaibang kapangyarihan po ang apo nyo. Nakapanggagamot po siya. Sa katunayan nga, halos patay na po yung batang lalaki. Pero biglang bumangon na parang walang nangyari sa kanya. Totoo ba yung sinasabi nila, Apo? Hinawakan ko lang naman po yung kamay nung bata kasi naaawa ako sa kanya. Pero bigla po siyang dumilat at tumayo. Kaya nga, may kapangyarihan siyang makapanggamot. Ang pangyayaring yun ay kumalat at nagpasalin-salin sa iba't ibang mga tao sa kanilang baryo. Kaya kinabukasan ay nagising sina Lolo Poldo na tila may nagkakandaingay sa labas ng kanilang bahay. Ano ba yon, Poldo? Parang may mga tao sa labas ng bahay natin. Baka may kung ano na namang gulo. O may naging biktima ng aswang na minsan ay biglang gumagala dito sa baryo natin. Tumabi ka nga at ako ang sisilip. Sumilip sa bintana si Lola Insyang. Nanlaki ang kanyang mga mata at napakunot ang noo sa kanyang nakita.
Maraming tao at tila naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Aba, anong meron, Insyang? Ang daming tao at inaabangan yata ang pagbubukas ng bahay natin. Pero bakit? Ano bang atraso natin sa kanila? Ay, hindi ko rin alam. Mabuti pa buksan na natin tong pinto at bintana para malaman natin. Pinuksan ni Lolo Poldo ang bintana, kasunod ay ang pintuan. Nagkaingay ang mga taong nasa labas at nagpalakpakan pa nang makitang gising na sila. Ay sandali lamang po, ano bang meron? At bakit nandito kayo sa bahay namin? Ano bang problema nyo? May atraso ba kami sa inyo, mga kababaryo? Wala po, Aling Insyang. Gusto po naming makita si Lilet. Bakit? May ginawa bang kalokohan ng batang yon? Abay wala po. Ang totoo nga po niyan ay humihingi ng tulong sa kanya mga kasama natin. Mga may sakit po sila. Anong magagawa ni Lilet sa kanila? Poldo, ano bang sinasabi nila? Mangyaring nakapagpagaling kasi ng may sakit ang apo natin. Ganun na nga po. At sila man po ay gusto magpagamot din kay Lilet. Hindi ko pa rin kayo maintindihan. Insyang, may batang napagaling si Lilet kahapon. Iharap niyo na lamang po sa amin si Lilet para magamot na mga may sakit na kasamahan namin. Samantala, dahil sa ingay ng mga tao, ay nagising na rin si Lilet. Nagtaka siya nang makita ang mga taong kausap ng kanyang lolo at lola. Lumapit siya sa mga ito. O mga kasama, kaya na si Lilet. Lolo Poldo, bakit po? Saka ang daming tao dito sa atin. Dahil yan sa ginawa mo kahapon, kaya sumugod sila rito. Lilet, humihingi ng tulong sa'yo mga kababaryo natin na may sakit. Gusto nilang gumaling din. Pero, hindi po ako doktor. Nakita namin kung paano mo pinagaling yung batang halos patay na. Lolo, ano pong gagawin ko? Siguro, apo, pagbigyan mo na lang sila. Saka, hindi po kami aalis dito hanggat hindi sila ginagamot ni Lilet. Di ba mga kasama? Tahimik namang nagmasid si Lola Insyang. Nakikiramdam at gustong malaman kung ano ba ang katotohanan. Meron na rin naglalaro sa kanyang isipan, sakaling totoong nakakapagpagaling nga ng may sakit, si Lilet. Upang maiwasan ang kaguluhan, ay pinapila ng pinakalider ang mga taong naroon. Dahil gaya nga ng sinabi nila na hindi sila aalis hanggat hindi sila ginagamot ng bata. Kaya kahit labag sa loob ni Poldo, ay sinabihan na lang niya ang apo para gawin kung ano ang sinadya ng mga tao. Isa-isa nang lumapit ang mga taong may sakit kay Lilet. Gaya ng ginawa niya sa batang halos wala ng buhay sa kalye, ay hinawakan niya ang kamay ng bawat may sakit na lumalapit sa kanya. Maging ang parte ng katawan na may nararamdaman ay hinaplos at hinawakan ni Lilet. Hindi maipaliwanag ng mga may sakit na naroon ang kanilang nararamdaman. Agad ay gumagaan ang kanilang pakiramdam at nawawala ang sakit na kanilang nararamdaman. Nakita nila Lolo Poldo at Lola Insyang ang mga pangyayaring yun. Hindi sila makapaniwala sa nagagawang yun ng kanilang apo. Totoong nakakapagpagaling nga ng may sakit si Lilet. Totoo nga pala, Poldo. Nakapagpapagaling siya ng may sakit. Hindi rin ako makapaniwala sa nangyayaring ito. Matagal na nating kasama ang batang yan. Ngayon lang lumabas ang ganyang kakayahan niya. Kinakabahan tuloy ako, Insyang. Ano bang kinakabahan ng sinasabi mo, Poldo? Biyaya ang dala ni Lilet. Bay, anong ibig mong sabihin? Giginhawa na ang buhay natin. Ano? Hindi mo ba naiisip ang naiisip ko, Poldo? O nagtatanga-tangahan ka lang? Pagkakakitaan mo ang panggagamot ni Lilet? Natural, hindi naman pwedeng libre lang yan. Mapapagod ang bata, maiistorbo tayo. Dapat may ganansya tayo. Pero Insyang, Poldo, ito na ang sinasabing biyaya. Ipinadala sa atin si Lilet para kahit paano umasenso ang buhay natin. Saka ikaw, baka mapagaling niya rin. Ang tagal mo nang may iniindang sakit. pero putol na ang isang pa ko. Hindi na maibabalik ang nawala kong paa. Malay mo, yun ang maging himala.
Ay nako, kung ano-anong iniisip mo. Basta, kailangan pakinabangan natin ang kakayahan ni Lilet sa paggagamot. At binabalaan kita, Poldo. Huwag kang kokontra kung ayaw mong mag-away tayo. Natahimik na lang si Lolo Poldo. Alam niyang hindi niya magagawang pigilan si Insyang kung anong ibig nitong mangyari, lalo na sa bagay na yon. Mapagkakakitaan nila ang kakayahan ni Lilet na nagpapagaling ng may mga sakit. Aabot din sa 50 tao ang nagpagamot kay Lilet ng araw na yon, sapagkat unang pagkakataon kaya libre lamang. Inabot na ng gabi nang matapos ang paggagamot ng bata, kaya agad itong nakatulog nang dahil sa pagod. Kawawa naman ang apo natin. Napagod ng husto. Bata pa yan. Kayang-kaya pa ng katawan niya. Seryoso ka ba sa sinabi mo, Insyang? Anong akala mo sa akin? Nagbibiro lang? Baka kasi makasama yun kay Lilet. Negatibo ka kasi. Hindi pa man, nag-iisip ka na agad ng hindi maganda. Iniisip ko lang naman ang kapakanan ng bata. Yung kapakanan natin, hindi mo iniisip. Oy Poldo, kailangan makabawi tayo sa ginawa nating pag-aalaga sa kanya. Kaya gusto mong pagkakitaan natin siya. Makikinabang din siya, Poldo. Hindi ko na siya uutusang mangutang ng sardinas sa tindahan. Hindi na rin kayo mamamalimos sa kalye, kundi mismong pera na ang lalapit sa atin dahil magpapagamot sila kay Lilet. Sa dami ng taong may sakit ngayon at ang iba'y gustong makatipid, tiyak kay Lilet lalapit. Magkano naman ang magiging singil mo? Baka naman isipin nila na masyado tayong switek. Kaya donasyon lamang ang hihingi natin. Kung magkano ang kaya nila. Pero syempre, ibang usapan kapag mayaman o alam nating may pera yung magpapagamot. Pambihira. Ako na babahala sa gusto mo mangyari, Insyang. Yan ang hirap sa iyo eh. Ang dami mong reklamo. Pagkakataon na nga natin ito para kahit paano makatikim man lang ng konting ginhawa. At si Lilet ang magbibigay noon sa atin. Yun ang magiging silbi niya. Kaya kinabukasan, mas dumami pa ang mga taong dumagsa sa lugar ni na Lolo Poldo. Medyo madilimpay nakapila na ang iba para mauna sila. May dumadayo na rin mula sa karatig na bayan dahil parang may pakpak ang balita na agad na nagpasalin-salin at nakarating kung saan-saan. Naghanda na rin si Lola Insyang ng isang kahon kung saan ay ihuhulog ng mga magpapagamot ang kanilang donasyon. Makinig kayo mga kasama. Yung kahapon, libre yon. Wala kaming hiningi kahit 5 duling sa paggagamot ng aming apo. Ngayon, ibang usapan na. Hindi na ito libre. May konting bayad na. Nagbulong-bulungan ang mga taong naroon. Hindi kasi nila gustong magbayad. Hindi naman pwedeng libre lagi. Paano naman kami? Kailangan din namin kumain. Hindi na kami makakapagtrabaho dahil laging may tao dito. At si Lilet, hindi na rin masasamahan ng kanyang lolo sa pamamalimos. Paano naman kami? Paano kami mabubuhay? Saka konti lang ang aming hihingin. Konting donasyon lang. Sapat na yun. Dahil wala namang nakatakdang halaga ang hinihingi ni Lola Insyang na kabayaran sa pagpapagamot, kaya pumayag na rin ang iba. Nagkakaintindihan na ba tayo? Kahit magkano, kung ano ang kaya niyong ibigay, tatanggapin namin. Kung wala kayong pera, kahit pagkain o gulay o ulam, basta meron kayong maiaabot na donasyon. Dahil naging malinaw ang paliwanag ni Lola Insyang, kaya tumahimik na ang mga taong naroon na magpapagamot. Samantala, sa loob ng bahay ay kausap naman ni Lolo Poldo si Lilet. Nagpapaliwanag ang matandang lalaki tungkol sa magiging pagbabago ng buhay nito. Dito na ako lagi sa bahay, Lolo. Ama ka, apo. Dahil may mga taong umaasa sa'yo. Humihingi sila ng tulong. Manggagamot po ako lagi. Oo, apo. Kasi nga, maraming taong may sakit na gustong gumaling. Ang iba ay desperado na at nakita nilang posibleng ikaw ang makakatulong sa kanila. Sige po.
Manggagamot ako para makatulong din sa kanila. Pero okay lang po kaya yun kay Lola Insyang? Hindi na po tayo makakapanlimos dahil manggagamot po ako lagi. Okay lang sa kanya. Ang totoo nga niyan siya ang nagpursige na manggamot ka na lang kaysa doon tayo sa kalye para magpalimos. Kasi nga, humihingi ng donasyon ng lola mo sa bawat magpapagamot. Magbabayad po sila? Oo, Lilet. Pero donasyon lang naman. Maliit na halaga lang. Kasi nga, hindi na tayo makakapagtrabaho kung manggagamot ka palagi. Paano tayo mabubuhay? Anong ipambibili natin ng pagkain natin? Oo nga po, kawawa naman tayo kung wala tayong makakain. Kaya sige po, payag po ako na manghingi si Lola Insyang ng donasyon. Basta po, wag masyadong mahal. Sa murang isipan ni Lilet ay alam na niya ang kapos nilang kalagayan, kaya nauunawaan niya ang tungkol sa bagay na yun. Upang hindi gaanong mapagod ang bata, ay nagsisimula ang panggagamot ni Lilet ng 7 ng umaga at matatapos ito ng 6 ng hapon. Hindi nahihigit pa roon. Ayaw din nilang sagarin ang enerhiya ni Lilet dahil mahirap kung ito naman ang magkasakit o manghina. Subalit makikita na tila hindi iniinda ni Lilet ang pagod at hirap. Abot tenga naman ang ngiti ni Lola Insyang nang makita ang laman ng kahon na pinaglalagyan ng donasyon. Maliit na halaga man ang ibinibigay ng iba, pero dahil sa dami ng tao na halos lahat ay may ibinibigay na donasyon, kaya malaking halaga rin ang kanilang nalilikom. Ay, kapag sinuswerte ka nga naman, ang saya nito, ang daming pera. Kadalaga mapunta sa tama ang perang yan, Insyang. May laman yata yung binitiwan mong salita, Poldo. Nagpapaalala lamang ako dahil alam natin pareho kung paano yan dumating sa atin. Pinagpaguran at pinaghirapan yan ni Lilet. Tama ka, at dapat din nating pakinabangan. Ano kaya kung magtabi tayo para makapagpatayo ng isang kapilya dito sa baryo natin? Ano ba yung kalokohang sinasabi mo, Poldo? Insyang, kailangan yun dito sa lugar natin para makatulong din tayo sa mga kababaryo natin na maging malapit sila sa Diyos. Ewan ko ba sa'yo kung ano-ano agad ang iniisip mo? Ngayon pa nga lang tayo nag-uumpisang makahawak ng malaki-laking pera Tapos gusto mo may makakahati agad tayo. Isip ko lang naman. Pabayaan mo na lang muna ako, Poldo. Saka ngayon lang tayo makakabawi sa gastos natin kay Lilet. Kaya dapat ma-enjoy natin ang pera. Hindi na ipinilit pa ni Lolo Poldo ang kanyang suwestyon dahil hindi rin naman uubra ang gusto niya. Mahirap kontrahin si Lola Insyang. Ayaw rin ng matandang lalaki na makipag-argumento pa sapagkat wala rin niyo kahihinatnan. Masusunod pa rin ang gusto ng kanyang asawa. Nakakapagod ang maghapong lumipas dahil sa dami ng mga taong pumila upang magpagamot kay Lilet. Nakapaghapunan na si Lilet at ang kanyang lolo at lola. Kausap ni Lolo Poldo ang apo, samantalang si Lola Insyang naman ay abala sa pagbibilang ng perang naging donasyon sa maghapong lumipas. Okay ka lang ba, apo? Opo, Lolo Poldo. Napagod ka ba? Konti lang po. O sige na, matulog ka na para makapagpahinga ka. Kailangan mo makabawi ng iyong lakas. Lolo, narinig ko po na nagtatalo kayo kanina ni Lola Insyang. Ang Lola Insyang mo kasi, pagdating sa pera, gusto niya, siya lang ang may pakialam. Oo nga po Hindi ko nga alam kung ano ba talagang plano niyang gawin sa perang donasyon ng mga tao. Sana naman po, gamitin nyo ni Lola Insyang sa mabuti. Kasi po, pinaghirapan ng mga tao yung perang ibinibigay nila. Saka hindi rin po sila mayayaman. Alam ko yon, apo. Kaya nga gusto ko sana magpatayo ng isang maliit na kapilya dito sa baryo natin. Bilang pasasalamat din sa may kapal na alam kong siyang nagbigay ng kakayahan mo sa panggagamot. Pero ayaw po ni Lola Insyang? Yun na nga. Kaya nag-aalala tuloy ako. Saan po? Posible kasing mawala ang katangiang taglay mo. Bakit naman po, Lolo? Ay dahilan ng lahat, apo.
kung bakit ikaw ay pinagkatiwalaan upang makapanggamot. Kaya anumang meron ka ngayon ay pwedeng mawala kapag nagamit sa pagmamalabis. Malalim na ang gabi at nakatulog na sina Lolo Poldo at Lilet. Subalit gising na gising at hindi pa rin dalawin ng antok si Lola Insyang. Nasa tabi niya ang kahon ng donasyong pera. Ito na ang simula ng pag-asenso namin. Akala ko mananatiling pabigat ang batang si Lilet. Ngayon, pakikinabangan na namin siya. Marami pang pera ang maaari niyang kitain sa pamamagitan ng panggagamot. Kailangang mapalaki ko pa ang perang ito sa mabilis na paraan. Ang pagkakaroon ng pera ay naging dahilan upang matukso si Lola Insyang na gumawa ng mga bagay na dati hindi niya pinagkakaabalahan. Umaalis ito ng bahay habang nanggagamot si Lilet. Ipinaubaya na lamang kay Lolo Poldo ang pag-aasikaso sa mga taong dumadayo sa kanila upang makapagpagamot. Nagtutungo si Lola Insyang sa kalapit na baryo para lamang magsugal. Ipinantataya niya ang perang galing sa donasyon. Dahil ang katwiran ng matandang babae ay kailangan mapalaki kagad ang pera at gagamitin nila yon para mas maging maayos pa ang kanilang pamumuhay. May matayog kasing ambisyon si Lola Insyang. Ibig niyang magkaroon ng magarang bahay at ipong maraming pera, kaya nakikipagsapalaran siya sa pagsusugal. Nagawang ilihim yun ni Lola Insyang kay Lolo Poldo. Ano ba talagang ginagawa mo, Insyang? Lagi kang wala. Lagi kang umaalis. Kaya mo naman ang obligasyon dito. May mga tumutulong din sa'yo para mag-asikaso sa mga taong gustong magpagamot. Pero saan ka ba pumupunta? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Kung ano mang ginagawa ko ay para din yun sa kapakanan natin. Tayo ang makikinabang. Pero ano nga ang bagay na yon? Ang dami mong tanong. Pwede bang manahimik ka na lang? Insyang, karapatan ko malaman. Lalo na't perang donasyon ang ginagamit mo. Bakit, Poldo? Wala ba akong karapatan? Baka nakakalimutan mo. Malaki rin ang naging sakripisyo ko sa pagpapalaki sa batang yan. Hindi ko inaalis na gumastos ka. Pero sana, ipinaalam mo. Pagtatalunan pa ba natin ito, Poldo? Ibig ko lang malaman at hindi mahirap sabihin yon. Malapit na akong mapuno sa'yo. Ayaw mo kong tigilan, ha? Pwede bang tumahimik ka na lang at pabayaan mo na lang ako? Alam ko ang ginagawa ko. Nagtatalo man sina Lolo Poldo at Lola Insyang, kaya lang ay nauuwi rin ito sa wala dahil sa pagiging mapagpasensya ng matandang lalaki. Samantala, ang tungkol naman sa ginagawang panggagamot ni Lilet ay sadyang kumalat na sa mga karatig baryo at malapit na bayan. Dinarayo na ito ng maraming tao. Ang balitang tungkol doon ay hindi naging lingid kay Apo Sandro. Hindi ko na gusto nangyayari ito. Unti-unti nang nauubos at nawawala ang mga taong may sakit na nagpapagamot sa akin. Dahil mas gusto nilang subukan ang galing na napapabalitang mahusay na maggagamot. Isa pala itong bata. Hindi pangkaraniwan ng pagkakaroon ng isang batang may pambihirang kakayahan para makapagpagaling ng sakit. Dahil sa pagpunta nila sa batang yon, maging ang misyon ko ay nahahadlangan niya. Hindi ko na nagagawa ang aking tungkulin. Hindi yun ikinatutuwa ng aking Panginoon. Isa sa dinarayong manggagamot si Apo Sandro dahil may mga makapagpapatunay na mahusay ito. Kaya nga lang, dahil kay Lilet ay naaagawan na siya ng mga taong nagpapagamot sa kanya. Yun nga lamang bukod sa panggagamot sa mga may sakit, ay may iba pang dahilan ang gawain yun ni Apo Sandro. Dahil ang kanyang ginagawa ay bahagi lang ng kanyang tungkulin. Siya ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kadiliman upang baguhin ang paniniwala ng mga tao. Sangkap ng kanyang panggagamot ang palakasin ang puwersa ng kadiliman. May mga ginagamit siyang orasyon at bulong upang maging kampon ng dilim ang mga taong kanyang ginagamot. Ang mga taong ito ay magiging aswang din sa takdang panahon sa pamamagitan ng pagpapasa ng pagkaaswang sa pamamagitan ng panggagamot niya.
kaya pamumugaran ng mga elemento ng dilim ang baryo sa darating na mga araw. Kaya hindi dapat mawala ang mga taong nagkakasakit at magpapagamot sa akin dahil mawawala ang silbi ko. Kaya ngayon pa lang ay dapat na akong kumilos. Kinabukasan, muli ay magiging abala sa panggagamot si Lilet. Maaga pa ay naihanda na ni Lolo Poldo ang mga kailangan para sa pagharap ng bata sa mga taong gagamutin. Nakabantay na kagad si Lola Insyang sa kahon ng donasyon. Bantay sarado siya sa mga taong magpapagamot. Kailangan may maihulog ang mga ito, bagamat walang takdang halaga. Wala nang libre sa panahon ngayon. Hindi naman kami humihingi ng malaking halaga. Konting donasyon lang. Nauunawaan naman ng mga taong nagpapagamot ang bagay na yon. Dahil nga kung sa doktor sila lalapit, wala pang gamot, kundi konsultasyon pa lamang, ay magbabayad na sila. Samantalang kay Lilet, diretsong panggagamot na ang ginagawa at sigurado pa ang paggaling ng pasyente. Maraming tao na ang nag-aabang, naghihintay na tawagin ang hawak na numero upang gamutin ni Lilet. Mahabang oras na ang ipinaghintay ng mga ibang naroon sa pila na mula pa sa iba't ibang baryo at bayan. Subalit ang araw na yon ay hindi pala magiging payapa sa mga taong nakapila upang magpagamot dahil mula sa kung saan ay may umataking masasamang nilalang. Hapon pa lamang noon, hindi pa kumakagat ang dilim, subalit may grupo ng mga aswang ang dumating at ginulo ang mga taong magpapagamot. Nagkagulo ang mga tao at hindi alam ang gagawin. Ang mga may sakit ay nagkanya-kanya ng tago, samantalang ang ibang tao naman na may kasamang may sakit ay nagkanya-kanyang hagilap ng bagay na maaaring gamitin upang harapin ang umaataking mga aswang. Saglit na nahinto sa paggagamot si Lilet nang makarinig ng kaguluhan mula sa labas ng kanilang bahay. Lolo, ano pong nangyayari? Ay sumasalakay na aswang, apo. Aswang po? Hindi ko nga alam. Biglang-bigla ay sinalakay ng aswang ang ating baryo. Lolo, baka po maraming mapahamak. May mga kalalakihan ang humaharap sa mga aswang, apo. Baka kailangan po nila ng tulong. Apo, hindi mo kaya mga aswang na yon. Ang kaya mong gawin ay gumamot, hindi ang lumaban sa mga aswang. Pero Lolo, may iba po akong pakiramdam ngayon. Anong ibig mong sabihin, apo? Bago pa sagutin ni Lilet ang tanong ng kanyang lolo, ay nagmamadali itong lumabas ng bahay at pinuntahan ang mga taong nakikipaglaban sa mga aswang. Lilet, anong ginagawa mo? Bakit ka lumabas ng bahay? Saan ka pupunta? Tutulong po ako, Lola Insyang. Anong tutulong ang sinasabi mo? Hoy! Bumalik ka rito! Hindi na pinakinggan pa ni Lilet ang pagtawag ng kanyang Lola Insyang at nagpatuloy ito sa kanyang nais na gawin. Kitang-kita ni Lilet kung paano makipaglaban ang mga kalalakihan sa umaataking mga aswang. Hirap ang mga ito. Sugatan na rin ang katawan ng iba dahil sa mga kalmot ng aswang. Kaya ang unang ginawa ng bata ay hinawakan ang mga kalalakihan na nanghihina dahil sa sugat na natamo mula sa mga aswang. Tila isang himala at hiwaga na sa bawat paghawak ni Lilet sa parte ng katawan ng mga lalaking may sugat at nanghihina ay humihilom ang mga sugat nito. Nagiging mas malakas at nagkakaroon ng bagong enerhiya. Sige po, Manong. Laban lang. Huwag niyong tigilan ang mga aswang na yan. Dahil sa ginawa ni Lilet ay walang nagagaping kalalakihan na humaharap sa mga aswang sapagkat nawawala ang kanilang sugat at nadadagdagan pa ang kanilang lakas. Kakaiba ang enerhiyang pumapasok sa katawan nila sa bawat paghawak ni Lilet. Kitang-kita ng mga tao ang mga pangyayaring yon. Kaya naman, lalo lang silang nagkaroon ng malaking tiwala at paghanga sa kakayahan ng batang manggagamot. Pero dahil sa ginawa ni Lilet, ay nagalit sa kanya ang mga aswang. Sapagkat sinira ni Lilet ang kanilang plano. Wala silang magapi sa mga kalalakihan na lumalaban sa kanila dahil inililigtas at pinalalakas sila ng bata.
Dahil dun ay si Lilit ang pinuntirya ng mga aswang. Siya ang inatake at sinunggaban ng mga ito. Dahil yun sa ginawa nitong pakikialam, isang aswang ang biglang humawak sa kamay ni Lilit. Bitiwan mo ako, aswang ka! Bitiwan mo ang braso ko! Lalo namang nanggigil ang aswang sa pagsigaw ng bata. Hinigpitan pa nito ang kapit sa braso na halos bumaon na ang matutulis na kuko. Bitiwan mo, sabi ako eh! Nasasaktan ako! Hindi pa rin bumitaw ang aswang sa pagkakahawak nito sa braso ni Lilit. Upang bitiwan si Lilit ng aswang, ay ipinanghawak ng bata ang isa niyang kamay sa braso ng aswang. Napasigaw ang aswang nang hawakan siya ni Lilit. Umusok ang braso ng aswang na hinawakan ng bata. Maging siya man ay nagulat din sa nangyari. Nakita ng ibang aswang ang nangyari sa kanilang kasamahan. Kaya sa halip na tulungan ang kasama nila, ay umurong ang mga ito. Natakot sila sa bata. Hindi maipaliwanag ni Lilit at naguguluhan din siya sa mga nangyari dahil unang pagkakataon yun. Kung ang kamay ni Lilit ay nakakagamot sa mga normal na taong merong karamdaman, nakakamatay din ito at nakakasunog ng mga nilalang ng kadiliman. Hindi naman ikinatuwa ni Lolo Poldo ang ginawa ng bata, kundi labis lang itong nabahala at nag-alala. Hindi ka na lang dapat nakialam pa, Apo. Ang gusto ko lang naman po ay makatulong, Lolo Poldo. Nauunawaan kita. Kaya lang paano ko napahamak ka? Hindi po mangyayari yun. Saka nakita nyo naman po, okay lang ako. Natakot pa nga sa akin ang mga aswang na yun eh. Kahit na ba kaya sa susunod, ayokong gagawin mo uli yun ha. Huwag ka na lang makialam. Paano po kung kailangan nila ang tulong ko? Apo, makinig ka na lamang sana sa akin. Kaligtasan mo lamang ang iniisip ko. Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Lola Insyang kung matutuwa ba siya o maiinis sa mga bagong revelasyon tungkol sa kakayahan ni Lilit. Hindi lang pala sa paggagamot natin mapapakinabangan ng batang yan. Mukhang may kung anong iniisip ka na naman, Insyang. Pagkakataon na ito para lalo natin siyang pakinabangan. Ano ka mo? Gusto mo na naman pagkakitaan ng bata? Yon ang magiging silbi niya sa atin, Poldo. Ginagawa mo lamang siyang gatasan. Makabawi man lang tayo sa naging pagpapalaki natin sa kanya. Hay nako, puro na lang pansariling pakinabang ang iniisip mo. Pero kung kapakanan at kaligtasan ng bata, ay hindi mo iniisip. Kaya naman niya, hindi ba? Hindi pa rin nga ako makapaniwala eh. Naiisip ko nga, ano nga bang meron kay Lilit? Hindi siya pangkaraniwan. Yun na nga, hindi siya pangkaraniwan. Kaya dapat, pinoprotektahan natin siya. At saan natin siya poprotektahan? Sa mga tao at ibang nilalang na posibleng pag-interesan siya. Hay naku, Poldo, kung ano-anong iniisip mo. Palibhasa, wala kang amor kay Lilit. Sa umpisa pa lang may galit ka na sa kanya. Ngayon pinakikinabangan mo siya. Sana naman magkaroon ka ng kahit konting simpatya sa bata. Huwag mo na nga lang akong pakialaman. Akala mo yata hindi ko alam ang mga ginagawa mo, Insyang. Ginagamit mo ang perang donasyon para sa kalokohan mo. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Poldo. Alam kong kapag umaalis ka, ay nagpupunta ka sa pasugalan para itaya ang perang galing sa donasyon na pinaghirapan ni Lilit. Ay, gusto ko lang lumago ang pera. Sugal yun, Insyang. Sugal. Sa sugal, walang katiyakan kung makakabawi ka. Yan ang hirap sa'yo. Masyado kang negatibo. Dahil hindi sugal ang paraan para sa pangarap mong pag-asenso. Gos, ay lalo lamang yan maglulugmok sa isang tao. Lalong maghihirap. Kaya siguro hindi ako sinuswerte. Dahil yun sa'yo, Poldo. Aba, bakit ako sisisihin mo? Magkasama ba tayo sa pagsusugal mo? Baka ipinagdarasal mong wag akong manalo. Huwag mo na nga akong dinadamay pa sa kalokohan mo, Insyang. Ayaw mong idamay kita. Kaya wag mo na lang din akong pakialaman. Nagkakaintindihan ba tayo? Samantala, nag-ulat na ang mga aswang na sumugod sa lugar ni Lilit. Kaya agad nakarating kay Apo Sandro
ang naging kabiguan nila. Hindi ako makakapayag sa nangyaring ito. Napaurong ng isang batang babae ang mga kampo ng dilim na aking pinili para umatake sa baryong yon. Talaga nga yatang may kakaiba sa batang yon. Hindi pwedeng lahat ng plano ko ay mabibigo dahil lamang sa batang si Lilith. Kailangan meron na akong ibang gawin para matigil lang ginagawang panggagamot ng batang yon. Masyado na siyang sumisikat. Nag-isip at bumuo ng plano si Apo Sandro upang sirain si Lilith at matigil na ang paglapit sa kanya ng mga taong humahanga dito, sapagkat nawawala na ang mga lumalapit sa kanya upang magpagamot. Dahil nga doon, nahahadlangan at nasisira na ang kanyang plano, ang misyon na dapat niyang gawin upang matuwa ang kanyang kinikilalang Panginoon ng kadiliman. Nagpatuloy naman sa paggagamot si Lilith sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Lalo pang dumadami ang mga taong sumasadya sa kanya. Walang ibang hangad ang mga ito, kundi ang kagalingan sa kanilang karamdaman. Dahil naman ang nais ni Apo Sandro ay sirain ang pagkakakilala ng mga tao kay Lilith, kaya handa niyang gawin ang kanyang balak. Nagkunwari itong may malubhang sakit at pumila sa grupo ng mga taong magpapagamot sa bata. Binago niya ang kanyang itsura upang hindi siya makilala ng ibang mga tao. Matagal din ang kanyang ipinaghintay sa pila. Halos inip na siya, pero kailangan niyang maghintay at magtiyaga hanggang sa dumating na ang oras upang gamutin si Apo Sandro na nagkunwaring may malubhang sakit. Ano pong nararamdaman ninyo, Tatang? Matagal na akong pinahihirapan ng sakit kong kanser sa bituka. At nahihirapan din akong makalakad. Tanging itong saklay ko ang siyang nakakatulong sa akin para makapunta sa lugar na gusto kong puntahan. Huwag po kayong mag-alala. Pagagalingin ko po kayo. Hinawakan ni Lilith ang tiyan ni Apo Sandro. Kasunod ay ang binti nito na meron daw diferensya. Kaya lamang napakunot ang noo ni Lilith habang ginagamot ito. Napansin naman yun ni Apo Sandro. May problema ba, Iha? Nahihirapan ka bang gamutin ako? Kuwan po kasi, parang hindi ko maramdaman na meron kayong sakit. Pero imposible yun. May sakit ako na malala. Madalas ka naduduwal ako dahil sa pananakit ng aking tiyan. At itong binti ko kumikirot. Nakikita mo naman siguro na hirap ako maglakad. Pero wala po talaga akong nararamdaman na may dapat akong gamutin sa inyo eh. Eting manggagamot ka lang yata. Hindi mo ko kayang gamutin. Naku, hindi po ako peke. Marami na akong natulungan. Bakit hindi mo ko kayang gamutin? Nanluloko ka lang siguro. Hindi po ako manloloko. Pero wala kang magawa para gamutin ako. Mga kasama, nakita niyo ba yun? Nakita niyo ba? Hindi ako kayang pagalingin ng batang ito. Manloloko siya. Isa siyang huwad na manggagamot. Malamang namimera lang siya. Kaya mali ang ginagawa niyong nagtitiwala sa kanya. Isa siyang huwad. Isang peke na namimera lang. Donasyon lang niyo ang gusto nila. Pero wala naman talaga siyang kakayahang magpagaling. Dahil sa mga sinabing yun ni Apo Sandro, ay tila nabahala ang mga taong naroon at ang iba ay naniwala agad sa kanilang mga narinig. Papayag ba kayong patuloy na niloloko ng batang ito? Paniniwalaan niyo pa ba siya? Ginagamit lang nila kayo para kumita sila na salapi. Dali lamang, Ginoo. Hindi totoo ang iyong sinasabi. Gumagawa ka lang ng kwento. Sinungaling ka! Paano ako magsisinungaling, Tatang? Harap-harapang sinabi ng apo nyo na hindi ako kayang pagalingin. Kasi nga, mga manloloko kayo. Ginagamit nyo ng itong kawawang bata. Lolo, siya po ang sinungaling. Mabuti pa'y umalis ka na lang dito kaysa gumawa ka pa ng eksena at mag-iskandalo. Poldo, ako na ang bahala sa kanya. Kaya dapat, itigil nyo na lang tong ginagawa nyong panloloko. Amang, tayo na lang ang mag-usap. Huwag ka nang mag-ingay pa rito dahil nakakaabala na kayo. Dahil sa eksenang ginawa na yon ni Apo Sandro, ang ibang pasyente ay nawalan na ng tiwala kay Lilith. Agad na pinaniwalaan ang mga sinabi nito. Ang pangyayaring yun ay iniyakan ng bata.
Huwag ka nang umiyak, Apo. Alam nating mali ang lahat ng sinabi niya. Sinungaling po siya, Lolo. Oo, Apo, alam ko yon. Tayo ang mas nakakaalam ng katotohanan. Samantala, ganun na lamang ang kasiyahan ni Apo Sandro sa kanyang pag-uwi, sapagkat batid niya na sa kanyang ginawa ay napaniwala niya ang mga taong naroroon. Wala pa rin kakupas-kupas ang husay ko sa pag-arte. Tiyak maraming hindi babalik sa mga pasyenteng yon dahil wala na silang tiwala kay Lilet. Kaya sa akin sila pupunta upang magpagamot. May pagpapatuloy ko ng gawin ang aking misyon sa pamamagitan ng aking panggagamot at naipapasa ko sa mga tao ang pagiging aswang. Kaya sa pagsapit ng takdang panahon, lahat sila ay magiging kauri na namin. Wala na silang kawala. Hindi nila mamamalayan ang mga magiging pagbabago sa kanilang pagkatao. Nangyari nga ang nais ni Apo Sandro. Dahil ng mga sumunod na araw, ay nagulat na lang si Lilet at Lolo Poldo na halos wala nang pumipila upang magpagamot. Ikinalungkot naman yun ni Lilet na ang tanging hangad lamang ay ang makatulong sa mga tao sa baryo, lalo na sa mga mahihirap na may sakit. Ayaw na nila akong paniwalaan, Lolo Poldo. Napakabilis magbago ang kanilang isip dahil sa ginawa ng taong yon. Na sa tingin ko gusto lang talaga niya tayong guluhin. Sino po kaya siya? Bakit niya ginawa yun? Ngayon ko lang din siya nakita, Apo. Dahil nga sa ibinunga ng ginawa ni Apo Sandro, labis nitong ikinatuwa ang bagay na yon. Alam niyang malaking tulong yon para maipagpatuloy niya ang kanyang misyon, lalo na't dumating na rin ang sandaling pinakahihintay niya. Ikatlong pagbilog na ng buwan. Ito na ang takdang panahon na aking pinakahihintay. Ang mga taong dating nagpapagamot sa akin ay mapapasailalim na ng aking kapangyarihan. Sila man ay magiging alipin ko na at magkakaroon na ng bisa sa kanila ang ginawa kong orasyon nang magpagamot sila sa akin. Magbabago na sila ng kanilang nararamdaman. Unti-unti ay magiging kauri ko na sila. Magiging ganap na silang mga aswang. Kung kaya ang magiging pagbabagong yun ay inaabangan ng labis ni Apo Sandro, sapagkat yun na rin ang magiging hudyat upang mapadali ang pagpapatupad ng misyon. Samantala, sa bahay naman ni na Lolo Poldo ay kanina pa niya napapansin ang pagkabalisa ni Lola Insyang. Hindi ito mapalagay at naglalakad ng pabalik-balik. Pwede ba, Insyang? Maupo ka na nga. Nahihilo ko sa ginagawa mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong ayos lang? Kanina ka pa riyan hindi mapakali. Ewan ko ba? Hindi ko rin maipaliwanag. Kaya nga, kumalma ka muna. Hindi pa nga pala tayo tapos ng pag-uusap, Poldo. Meron ba tayong dapat pag-usapan? Yung nangyari nung nakaraang araw, hindi napagaling ni Lilet ang lalaking nagreklamo. Hay nako, drama niya lang yon. Ibig lang niyang siraan ang apo natin. Ay talagang ipinagtatanggol mo pa ang batang yan, ano? Dahil alam kong mali ang sinabi niya. Pero anong naging bunga? Iilan na lang ang bumalik para magpagamot dahil hindi na sila naniniwala sa kakayahan ni Lilet. Ngayon lang yan. Tiyak kung babalik din sila. Tiyakin mo dahil malaki ang mawawala sa atin. Ang kausap ni Lolo Poldo si Lola Insyang ay tila nanginig ang katawan ng matandang babae. Nagulat naman at nataranta si Lolo Poldo. Insyang! Insyang! Ano nangyayari sa'yo? Patuloy sa panginginig ang katawan ni Lola Insyang, kaya tinawag ni Lolo Poldo ang apo sa kwarto. Nagmamadaling lumabas ng silid si Lilet. Nagulat ang bata nang makita ang nangyayari sa kanyang lola. Lolo Poldo, bakit po nagkakaganyan si Lola? Hindi ko rin alam, Apo. Lilet, tulungan mo ang lola mo. Gamutin mo ang iyong lola. Opo, Lolo. Agad na lumapit si Lilet sa kanyang Lola Insyang at hinawakan ang kamay nito upang gamutin. Napapitlag naman si Lilet. Napasigaw naman si Lola Insyang.
Bakit, Lilet? Lolo, meron pong mali eh. Anong mali? Hindi ko po maipaliwanag, pero walang sakit si Lola Insyang. Samantala, huminto ang panginginig ni Lola Insyang. Kumalma na ito, subalit matalim ang tingin kay Lilet. Pwede ba, Lilet? Umalis ka sa harap ko! Alis! Pero Lola Insyang... Narinig mo ba sinabi ko? Sabi ko, umalis ka! Insyang naman, ba't ka ba nagagalit sa bata? Wala siyang masamang ginagawa. Ang nais pa nga ng apo natin ay matulungan ka. Ayoko siyang makita. Napaiyak ang bata dahil sa ipinakitang galit ng kanyang Lola Insyang, kaya lumayo na lang ito at bumalik na sa kanyang kwarto. Nakita mo na? Nakita mo na, Insyang? Umiyak tuloy ang bata. Wala akong pakialam. Ano ba nangyari sa'yo kanina? Hindi ko rin alam, pero wag mo nang alalahanin. Dahil okay lang ako at wala akong sakit. Kailangan ko nga palang umalis. Saan ka naman pupunta? Kailangan ba lahat ng lakad ko sasabihin ko sa'yo, Poldo? Dahil asawa mo ko. Pero kung ayaw kong sabihin, wala kang magagawa. Kaya pwede ba manahimik ka na lang at wag mo akong pakialaman? Ang pag-alis na yun ni Lola Insyang ay may kinalaman sa nangyari sa kanyang panginginig at pangingisay. Dahil pakiwari niya ay may kung anong tinig siyang naririnig at niyayaya siyang puntahan ang pinagmumulan ng tinig na yon. Hindi ko kayang pigilan itong nararamdaman ko. May humihila sa akin. Dahil hindi kayang labanan ang nararamdaman, may kung anong enerhiya na humihila kay Lola Insyang. Kaya sinunod na lang yun ng matanda. May naririnig din siyang tinig na siya lang ang nakakarinig. Yun ang sinundan ni Lola Insyang. Ang dilim ng gabi ay binabagtas ni Lola Insyang. 100 yun sa kinaroroonan ng tinig na kanyang naririnig sa kanyang isipan. Wala namang kamalay-malay sila Lolo Poldo at Lilet sa nangyayaring yun kay Lola Insyang. Sino pong tinatanaw niyo, Lolo? Ang lola mo, apo. Kanina pa siya wala. Uuwi din po yun. Gabi na kasi. Baka kumapano siya. Lolo, may itatanong lang po sana ako. Bakit po ba laging galit sa akin si Lola Insyang? Ayaw na ayaw niya sa akin. Huwag mo na lamang siyang pansinin, apo. Kung ayaw man sa'yo ng Lola Insyang mo, andito naman ako. At mahal na mahal kita, apo. Salamat po, Lolo. Pero Lolo, bakit po kaya kung ano-anong nangyayari sa akin? Alam ko po na hindi niyo ako tunay na apo. Pero ano po ba talaga ako? Bakit mo naman naitanong yan, Lilet? Nagtataka lang po ako. Kasi po, hindi ako katulad ng ibang bata. Maraming kakaiba sa akin. May mga kakayahan ako na wala sa ibang bata. Naiisip ko tuloy na hindi ako normal. Pero kung hindi niyo ako katulad, ano po ba ako? Apo, hindi ko rin kayang sagutin ang tanong mong yan. Pero alam kong darating din ang takdang panahon na mabibigyan ng katugunan ang mga ipinagtataka mo. Kailan po yun? Kasi po, gusto ko na ring malaman ng totoo tungkol sa pagkatao ko. Natatakot na rin po kasi ako Ano namang ikinakatakot mo, apo? Na dahil kakaiba ako, baka may mangyaring hindi maganda at madamay kayo ni Lola Insyang. May kung anong naramdaman si Lolo Poldo sa sinabi ni Lilet. Dahil iniisip ng bata ang kanilang kapakanan at kaligtasan. Ayaw nitong maging sila ay malagay sa panganib dahil sa pagkakaroon nito ng kakaibang katauhan. Samantala, nakarating naman na si Lola Insyang sa lugar na pinagmumulan ng tinig na tanging siya lamang ang nakakarinig. Hindi lang siya nag-iisa, kundi marami sila na tinahak ang dilim ng gabi upang sundan ang pagtawag sa kanila. Nagtitipon sila sa isang lugar na tila bulwagan. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, ay lumabas mula sa isang nakasarang kwarto ang isang nilalang na siyang pinakapinuno ng grupong yun. Siya ay walang iba kundi si Apo Sandro, ang nagmamay-ari ng tinig na tumatawag kay Lola Insyang at naririnig sa kanyang isipan. Kasama niya roon
Ang iba pa, Maraming salamat sa inyong pagtugon, mga kasama. hindi magkakakilala ang mga taong naroroon, subalit tila nagkakaisa sila ng isipan at layunin. Walang nag-uusap, kundi lahat ay nakikinig sa ipinapahiwatig ni Apo Sandro. Ito na ang pinakahihintay kong sandali, mga kasama. Kaya makinig kayong mabuti sa akin. Matamang nakikinig ang mga taong nagkakatipon. Ako si Apo Sandro, ang inyong pinuno na dapat niyong sundin. Kayo ang mga napili ko upang maging alagad. Mula kayo sa mga taong nagtiwala sa kakayahan ko nang magkaroon kayo ng sakit. At pinagaling ko kayo. Panggagamot ang naging paraan ni Apo Sandro upang madali niyang maparami ang lipi ng mga aswang. Ngayon na nga ang sandaling hinihintay ni Apo Sandro upang magkaroon na ng katuparan ang kanyang misyon. Isa si Lola Insyang sa naging pasyente na nagpagamot kay Apo Sandro, kaya kasama ito sa mga taong nasalinan ng pagiging aswang. Dahilan din kung bakit lalong naging masama ang ugali nito. Magmula sa mga araw na ito, magiging ganap na ang pagiging alipin nyo. Magkakaroon na ng bisa sa inyong katauhan ng pagiging isang aswang. Wala na kayong magagawa pa. Hindi nyo na ito matatanggihan pa dahil naipasa na yon sa katauhan nyo. Mataman na nakikinig lamang ang mga naroon. Walang kumukontra kay Apo Sandro dahil lahat sila ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng kadiliman. Pagkatapos ng gagawin nating ritual na siyang magpapatibay ng inyong pagiging aswang, ay makakabalik pa rin kayo sa inyong mga pamilya. Mamumuhay na kasama sila, subalit ibang pagkatao na ang meron kayo. Ano man sandali, ay maaari ko kayong tawagin para sa pagpapatuloy ng misyon na ipinapagawa ng ating Panginoon. Ang hindi susunod ay mangangahulugan ng kaparusahan at kamatayan. Nagkakaintindihan ba tayo? Halos sabay-sabay na tumango ang mga taong kausap ni Apo Sandro. Pagpapatunay na nauunawaan ng mga ito ang mga ipinahayag ng kanilang pinuno. Humudyat pa ito, sumenyas upang yumukod at lumuhod lahat sa harapan niya. Uumpisahan na natin ang gagawing seremonya sa ritual. Pagkatapos ng gagawin natin, ganap na ang inyong pagiging aswang. Sa pamamagitan ng isang kakaibang seremonyas ay may inilabas na isang babaeng bihag ang ilang kampon ni Sandro. Inilagay yun sa isang mesa na nasa gitna ng mga taong naroroon sa pagtitipon. Magkakaroon muna sila ng isang pag-aalay na siyang simula ng ritual at selebrasyon. Malalim na ang gabi nang umuwi si Lola Insyang. Nag-aabang naman sa may pinto ng bahay sina Lolo Poldo at Lilit. Tila walang nakita ang matandang babae nang dumating ito sa bahay, kundi tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang kwarto. Parang hindi po tayo nakita ni Lola Insyang. Mukhang may sumpong na naman yata. Oo nga po. Hayaan na lang muna natin ang lola mo, Apo. Baka mainit lang ang ulo. Saan po ba siya galing, Lolo? Hindi ko rin alam. Pero kanina po nang dumaan si Lola, iba po ang naramdaman ko. Sinabi mo naman yan nang manginig at mangisay ang lola mo. At gusto mong tulungan. Opo, Lolo Poldo. Pero ngayon po, mas malakas ang kakaibang presensya na nararamdaman ko. Katulad ng naramdaman ko nang may mga aswang akong nakaharap. Anong ibig mong sabihin, Apo? Kampo ng dilim ang Lola Insyang mo? Hindi ko po alam. Pero sabi ko nga po sa inyo, ibang presensya at enerhiya ang nararamdaman ko. Sa kwarto na kinaroroonan ni Lola Insyang ay may kakaiba rin itong nararamdaman. Hindi maganda ang pakiramdam ko kay Lilet. Delikado ako sa kanya. Kailangan ako makagawa ng paraan. Hindi maaaring kasama ko siya rito sa bahay. Kinabukasan ay nagpakita ng pagkagiliw si Lola Insyang kay Lilet, bagay na hindi naman niya dating ginagawa. Ano ka mo? Isasama mo si Lilet? Oo, Poldo. Saan mo siya dadalhin? Gusto ko lang makabawi sa kanya.
Alam kong marami ako naging kasalanan sa kanya eh. Sandali lang. Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi naman sa ganon. Naninibago lamang ako. Lilith apo, gusto ko raw isama ng lola mo. Ibig niyang makabawi daw sa'yo. Sige po, okay lang po sa akin. Halika na Lilith, para makapamasyal tayo. May lugar tayong pupuntahan na hindi mo pa nakikita. Walang pagdududa ay pumayag si Lolo Poldo na isama ni Lola Insyang ang bata dahil buo ang paniniwala niya na nais ni Lola Insyang na makabawi sa anumang naging kasalanan nito. Bagamat may nararamdamang kakaiba si Lilith sa pagsama niya sa kanyang Lola Insyang, ay nanaig pa rin sa isip at damdamin ng bata ang kasabikan na makasama ang lola nito, lalo na't hindi ito naging masungit sa kanya. Dinala ni Lola Insyang si Lilith sa lugar ni na Apo Sandro. Ipinasok ito sa isang lugar na siya lang ang naroon. Sa kanya ipinaalam yon sa kanilang pinuno. Nagtataka man si Lilith ay sumunod na lang ito sa kanyang Lola Insyang. Hindi ko naramdaman yun na magpagamot ako sa kanya, Insyang. Maaaring dahil iba ang inyong pakay ng pagkakataong nakaharap siya. Tama ka. Kaya nabaliwala ko ang aking nararamdaman tungkol sa pagkatao ng batang si Lilith. Hadlang siya sa iyong mga plano, Apo Sandro. Kaya malaking bagay itong iyong ginawa. Sa lugar na ito ay tatapusin natin siya. Nakahanda ka ba sa bagay na yon? Kayo ng asawa mo ang matagal na nag-aalaga sa kanya. Oo. Balit kahit kailan ay hindi ako nagkaroon ng amor sa batang yan. Dahil sa simula pa lang mainit na ang dugo ko sa kanya. Kung ganun pala, ay wala kang pakialam sa kanya, Insyang. Oo. Kaya kayo na ang bahala sa kanya, Apo Sandro. Gawin mo kung anong dapat sa kanya. Ako na ang magpapaliwanag kay Poldo sa aking pag-uwi. Magaling. Ngayon ay pinatutunayan mo sa akin ang iyong katapatan, Insyang. Ginagawa ko lamang kung ano ang sinasabi ng aking isipan. Kuna ang bahala sa batang yon. Ihahandog ko siya sa ating Panginoon. Kapag naibigan niya ang handog natin, kapalit noon ay dagdag na lakas at kapangyarihan sa panig mo. Magiging angat ka sa ibang aswang. Sa pag-uwi ni Lola Insyang ay hindi na nito kasama pa si Lilith. Kaya ganun na lang ang pagtataka ni Lolo Poldo. Ay pangako ka na ikaw ang bahala sa apo natin. Ginawa ko ang bahagi ko, Poldo. Binantayan at inalagaan ko siya. Pero nasaan siya ngayon? Bakit hindi mo siya kasama? Dahil naging matigas ang ulo niya. Pilit na umalis at kung saan nagpunta. Hindi mo na hinanap. Dahil alam kong makakauwi pa rin siya. Kaya hindi ko na hinanap. Ano ka ba naman, Insyang? Hindi mo man lang inisip ang kapakanan niya. Alam mong bata pa yon. Pareho nating alam na hindi siya katulad ng pangkaraniwang bata. Ibig lang sabihin, iba si Lilith. Kahit na ba, dapat hindi mo pa rin siya basta iniwan na lamang. Kung di mo ako titigilan sa kasesermon mo, Poldo, bahala ka sa buhay mo. Gusto ko na magpahinga. Iniwan na ni Lola Insyang ang asawa, subalit hindi siya kumbinsido sa dahilan nito. Hindi pasaway at matigas ang ulo ni Lilith, kaya hindi siya naniniwala sa rason ng asawa kung bakit hindi niya kasamang umuwi ang kanilang apo. Sa lugar naman na pinag-iwanan ni Lola Insyang kay Lilith ay umiiyak na ito dahil alam niyang niloko siya ng kanyang lola. Ang sabi ni Lola Insyang, ipapasyal niya ako. Pero anong lugar tong pinagdalhan niya sa akin? Bakit nakakulong ako? Paano ba ako makakalabas dito? Nag-aalala at natatakot na ang bata dahil nag-iisa lamang siyang nakakulong sa kwarto. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Apo Sandro. Huwag ka nang mag-isip upang tumakas, bata. Dahil hindi yun mangyayari. Maigpit ang pagkakakandado ng mga pinto dito. At isa pa, bago mo paggawin ang plano mo, ay malalaman ko na yon. Ikaw yun! Tama, ikaw nga yun! Ang alin, bata? Yung nagpagamot sa akin at nagreklamo na hindi ko napagaling. Ikaw yun!
Nagkunwari ka lang na may sakit. Gusto mo lang akong lokohin para paniwalain ng mga tao sa kasinungalingan mo. Mahusay. Magaling ka, Lilet. Ramdam na ramdam ko ang pagiging iba mo sa mga pasyenteng ginamot ko. Kaya tiyak kong manloloko ka. Masama ka. Kampon ka ng dilim. Totoo ang lahat ng sinasabi mo. At ikaw naman, nabibilang na mga oras mo. Dahil ihahandog ka na sa aming Panginoon. Hindi ako makakapayag. Ipinagkaluluka ng Lola Insyang mo. Dinala ka rito kapalit ng dagdag na kapangyarihang makukuha niya. Hindi po totoo yan. Yun ang totoo. At wala ka na magagawa pa, bata. Dahil nandito ka na at isa ka ng bihag. Kaya kung ano man ang gagawin namin sa'yo, kami na ang nakakaalam nun. Iniwan na ni Apo Sandro si Lilet. Hinanakit ang nararamdaman ng bata para sa kanyang Lola Insyang. Sa kabila ng kanyang pagmamahal at lubos na pagtitiwala rito, ay nagawa pa siyang ipagkanulo. Ibinigay siya sa mga nilalang na elemento ng kasamaan. Bagamat batid ni Linet na may taglay siyang kapangyarihan, yun nga lang ay para yun sa panggagamot at paglaban sa mga aswang. Subalit ang makatakas sa pagkakakulong niya sa isang saradong kwarto ay hindi niya alam kung paano. Kaya pakiramdam niya ng mga sandaling yun ay walang saysay ang anumang kapangyarihang meron ang kanyang mga palad, sapagkat wala siyang magawa. Nakabukas ang mga palad na pinagmamasdan yun ng bata. Kinausap niya ito. Yun ang tangi niyang ginawa. Paano na ako rito? Papatayin nila ako. Iaalay sa kanilang Panginoon. Kapag wala na ako, paano na ang mga taong nangangailangan ng tulong? Lalo na ang mga mahihirap. Sana naman may paraan pa. Pumasok na lamang yun sa isip ng bata. Nakausapin ang kanyang palad. Bagamat wala sa hinagap niya kung magkakaroon yun ng bisa. Pagkaraang kausapin ni Lilet ang kanyang palad, ay may pumasok na makapal na usok sa kwartong kinaroroonan nito. Ipinagtaka naman yun ng bata. Saan galing ang makapal na usok na ito? Bakit pumasok sa kwartong to? Bagamat makapal ang usok na pumasok sa kinaroroonan ni Lilet, ay wala yung masamang epekto sa kanya. Hindi siya nauubo kahit panalalanghap yun, kundi tila ba nagbigay pa ng kakaibang enerhiya ang usok sa kanya. Hanggang sa ang makapal na usok ay lumikha ng imahe, naging isang hugis tao at pagkadakay naging anyo ng isang babae. Nasindak si Lilet sa kanyang nasaksihan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ang usok na pumasok dito sa kwarto. Oo, Lilet. Nagpakita ako sa'yo dahil kailangan mo ng tulong. Kilala mo ako? Kilalang kilala at lagi kitang sinusubaybayan. Ngayon nga ay alam kong nasa panganib ka. Sino ka ba? Ako si Mara, isang bathaluman na siyang iyong ina. Ina kita? Oo, subalit hindi kita maaaring makasama, anak. Kaya nasa mundo ka ng mga tao at ako naman nasa lugar kung saan ako dapat manatili. Bakit hindi po ako maaaring sumama sa inyo? Mahirap na walang ina. Tanging si Lolo Poldo lamang po ang nagmamahal sa akin. Dahil sa pagkakaroon mo ng dalawang katauhan, kalahating tao at kalahating bathala. Bathala? Oo, Lilet. Isang mortal ang iyong ama. Yun nga lang wala na siya. Namatay siya pagkaraang isilang kita. Yun kasi ang sumpa sa mga bathaluman na umiibig sa mortal. Namamatay ang lalaking kanilang minamahal. Dahil sa pagkakamali nyo, ako ang nagdurusa at nakakaranas ng sumpa. Ako ang siyang naghihirap. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo, anak. Sana pala hindi ka na lang nagpakita dahil lalo lang naging masakit sa akin na nalaman ko ang katotohanan. Anak ako ng isang bathaluman, samantalang kahabag-habag ang aking kalagayan. Huwag sanang sumama ang loob mo, anak.
dahil darating ang tamang pagkakataon para matuldukan ang iyong paghihirap. Kung ang nais mo'y manirahan din sa mundo, kung nasaan ako, mangyayari yon sa takdang panahon, sapagkat isa kang batang bathaluman. Kailan po yun? Kaming mga bathaluman ay dumarating din sa pagkakataong nagagawang isuko ang pagiging bathala. Kapag nangyari yun, maaari kong ilipat sa iyo ang aking katauhan. Ipapasa ko sa iyo ang aking espiritu. Sa ganong paraan ay magiging buo ka, anak. Mapupunan ang kalahati ng pagkatao mo na isang mortal. Magiging buo ang iyong pagiging bathala. Saka ka palang maaaring manirahan sa aming mundo. Maiiwan ko po si Lolo Poldo. Oo. Subalit ang desisyon ay nasa iyo, Lilet. Ngunit sa ngayon ay huwag muna nating pag-usapan yun. Ang kailangan mo ngayon ay makaalis at makalaya sa pagkakabihag ni Apo Sandro. May masama siyang plano sa iyo. Isa pa'y maraming tao ang nangangailangan sa iyo, anak. May mga taong kailangan mo pang iligtas. Lalo na ngayong umiiral na sa baryong kinalakihan mo ang kasamaan dahil sa pamamayani ng mga kampo ni Apo Sandro. Marami na sa mga taga-baryo ang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at ganap ng aswang. Kailangan mong hadlangan ang gagawin nilang paghahasik ng lagim at pagsakop sa bayang ito. Sige po, Inang Bathaluman. Susundin ko kung ano ang mas nararapat kong gawin. Salamat, anak. Dahil hindi rin ako papayag na umiral at mamayani ang kasamaan. Biglang naging usok ang bathaluman. Lumabas na yun ng kwarto, subalit may bahagi ng usok ang naiwan sa loob ng kwarto at pumasok yun sa katawan ni Lilet. Kakaibang pakiramdam, mas malakas, higit na puno ng pambihirang enerhiya ang tinataglay ngayon ng anak ng bathaluman. Sa pagkakaroon ng pambihirang lakas, ay walang kahirap-hirap nitong nabuksan ang nakasarang kwarto at nakalabas doon si Lilet. Hindi niya hinanap si Apo Sandro dahil ang kailangan niya ngayon ay bumalik sa kanilang baryo sa kung saan ay naglipana na at nanggugulo ang mga aswang na ipinakalat ng pinuno ng dilim. Sige na, mga alagad kong aswang! Gawin niyo ang inyong makakaya upang maggasik ng lagim! Sasakupin natin ang bayang ito at tayo ang mga aswang ang dapat na maghari! Naalala ni Apo Sandro si Lilet. Kailangan na rin niyang gawing alay sa ikalalakas ng kapangyarihan ng kanyang mga alagad at lalo pang makakatulong sa kanyang misyon. Tinungo nito ang pinagkulungang kwarto sa bata. Ganun na lang ang pagtataka ni Apo Sandro na makita na wala roon ang bata. Napahiyaw sa pagkainis si Apo Sandro. Sino? Sino nagpatakas sa bihag? Hindi ito maaari. Bakit pinatakas ang batang bihag? Magbabayad ang kung sino mang nagpatakas sa kanya! Biglang nagkaroon ng makapal na usok sa harapan ni Apo Sandro. Nagulat ang matandang lalaki, lalo na nang maging anyong tao ang usok at naging imahe ng isang magandang babae. Ako ang nagpatakas sa iyong bihag, Apo Sandro. Ikaw? Isa kang bathaluman! Oo, at anak ko ang batang binihag mo. Nagkamali ka ng batang ibig mong gawing alay. Ano ka mo? Anak mo si Lilet? Oo. Kaya hindi ako papayag na gamitin mo siya para sa iyong kasamaan. Kahit kailan, pakialamera ka! Karapatan ko yun upang protektahan ang anak ko. Sayang lang ang pagod mo, bathaluman. Dahil tsak na mangingibabaw ang kapangyarihan ng dilim, mas malakas at mahusay ang aking Panginoon! Huwag kang puro satsat, Apo Sandro. Gawin mo ang inyong makakaya at gagawin ko ang makakaya ko sa pamamagitan ng anak kong isinugo para ipaglaban ang kabutihan at kapayapaan. Nang makarating si Lilet sa kanilang baryo, ay totoong laganap na nga ang kasamaan. Nagkalat ang iba't ibang mga aswang. Ginagawa ng mga matatapang na kalalakihan ang kanilang makakaya
upang labanan ang pag-atake ng mga kampon ng kadiliman. Ang mga kababaryo na dati simpleng mamamayan lamang ay kalaban na ng ibang residente. Sila man ay aswang na rin. Sila ang mga naging pasyente ni Apo Sandro na nasalinan ng pagiging aswang. Ang dami nila, pero hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Kailangang harapin ko ang mga aswang para sa katahimikan ng baryo. Abi-kabila ang mga aswang na sumugod sa bata. Iba't ibang uri ang mga ito dahil tanging kamay ang armas na ginagamit ni Lilith laban sa mga kampo ng dilim, kaya inilihad niya ang kanyang kanang palad. Mula sa palad niya ay may lumabas na usok. Makapal na usok yun. Ang usok na pabilog sa palad ni Lilith ay naging solido. Naging matigas ito, kaya ito ang ginamit niya upang ihagis at ipukol sa grupo ng mga aswang. Wari isang uri yun ng bomba na sumasabog kapag tumatama sa mga aswang. Kaliwat kanan na ang ginagamit ni Lynette na palad upang makalikha ng usok na nagiging solido at sumasabog. Nakikita ng mga aswang ang nangyayari at kung paano sumabog ang kanilang mga kalahi. Subalit tila hindi natatakot ang mga ito. Laban kung laban, handa silang pumatay at mamatay dahil yun ang utos sa kanila ng kanilang pinuno na si Apo Sandro. Tila walang pagkaubos ang pagdating ng mga aswang. Sadyang napaghandaan ni Apo Sandro ang ganung pagsalakay. Kapag namamatay ang grupo ng mga aswang, ay may panibagong grupo ang lilitaw mula sa dilim. Maging ang lupa ay bumubuka upang magluwa ng iba't ibang elemento ng kadiliman. Maging ang iba't iba pang maligno ay sumama na at tumulong sa mga aswang upang labanan ang batang anak ng Bathaluman na sadyang isinugo upang pigilin ang paggasik ng kasamaan. Gamit ang lakas at kapangyarihang taglay ni Lilith, ay ginawa niya ang lahat upang lipulin ang iba't ibang elemento ng kadiliman. Samantala, nakarating kay Apo Sandro ang unti-unting pagkalagas ng kanyang mga alagad, sapagkat nakikita niya yon sa kanyang balintanaw, sa kanyang isipan. Lumaban kayo mga alagad ko! Huwag na huwag kayong papayag na magapi ng isang batang paslit lamang! Kaya niyo yan! Huwag mong maliitin ang kakayahan ng aking anak. Hindi maaaring maubos at malipol ang mga alagad ko! At saan ka pupunta, Apo Sandro? Kailangan ng tulong ng mga alagad ko! Alam ko yan. Subalit hindi mo sila maaaring puntahan. Hindi mo ko mahadlangan, Bathaluman! At gusto mo talaga ako subukan. Sige, subukan mo lang silang puntahan at makikita mo ang hinahanap mo. Hinahamon mo ba ako, Bathaluman? Hindi, kundi binibigyan lang kita ng babala. Sino ka para pigilan ako? Gagawin ko kung ano ang aking gusto! Walang pumipigil sa'yo. Pero tandaan mo, hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Naglabas ng makapal na usok ang Bathaluman. Binalot ng usok si Apo Sandro. Nakulong ito sa loob ng usok. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo maaaring puntahan ang mga kampon mo. Pabayaan mo silang lipulin ng aking anak upang matapos na ang kasamaan nyo at ganap na mapigilan ang inyong buktot na misyon. Samantala, sa bahay ni Lolo Poldo ay nababahala na rin ito. Hindi siya makalabas ng bahay dahil nga sa nangyayaring pagsalakay ng mga aswang. Wala rin siyang kakayahan upang makatulong sa mga kalalakihang humaharap sa mga halimaw, sanhi ng kanyang kalagayan. Hindi alam ni Lolo Poldo na katulong na ng mga kalalakihan ang kanyang apo para harapin ang kampon ng dilim. Sana naririto si Lilith para natutulungan ng mga kalalakihan sa pagharap sa mga aswang na yon. Huwag mo nang asahan ang batang yon, Poldo. Hindi na yon babalik pa. Siguro, may ginawa ka masama kay Lilith, ano? Umamin ka nga, Insyang. Anong ginawa mo sa aking apo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Dapat ay ikaw na lamang ang nawala, Insyang. Dahil napakalaki na talaga ng ipinagbago mo. Tama ka, Poldo. Malaki na ang ipinagbago ko at ibang-iba na ako ngayon. Para matapos na rin ang pagtataka mo at hindi mo na ako sinusumbatan. Kailangang maging kaisa ka na rin namin.
Sandali, anong ibig mong sabihin, Insyang? Sa mismong harapan ni Lolo Poldo ay nagbago ang anyo ni Lola Insyang. Nangulubot ang muka, tumigas ang mahabang buhok, nagkulay dugo ang mga mata at tinubuan ng matutulis na pangil at kuko. Naging nakakakilabot at nakakapandiring aswang si Lola Insyang. Mula sa bibig nito ay tumutulo ang malagkit na laway. Ganun na lamang ang pagkasindak ng matandang lalaki sa naging pagbabago ng kanyang asawa. Ngayong alam mo na ang naging pagbabago ko, Poldo. Sabihin mo sa akin kung handa mo pa rin akong mahalin. Lumayo ka sa akin, halimaw ka! Huwag kang lumapit sa akin! Gusto ko ng yakap mo, Poldo. Halika, yakapin mo ako. Ano itong ginawa mo sa buhay mo, Insyang? Bakit ka pumayag na maging kampo ng kadiliman? Hindi ko rin ito gusto, Poldo. Dahil ito sa pagpapagamot ko kay Apo Sandro. Siya ang dahilan ng pagiging aswang ko. At kailangan, ikaw man ay maging kauri ko upang dalawa na tayo. Dapat magkasama tayo. Hindi. Ayoko maging aswang. Layuan mo ko! Layuan mo ko! Aatakin na sana ni Lola Insyang na nasaan yung aswang si Lolo Poldo nang biglang dumating si Lilet. Tapos na ang pakikipagharap niya sa grupo ng mga kampon ng kadiliman. Wag mong sasaktan ang Lolo Poldo ko! Lilit, salamat at dumating ka. Huwag kang mag-alala, Lolo! Ako po ang bahala sa inyo! Bibigyan ko ng leksyon ng aswang na ito! Magagawa mo akong patayin, Lilet? Apo! Sino kang aswang ka? Ba't tinawag mo akong apo? Lilet, siya ang Lola Insyang mo. Isa na pala siyang aswang. Ha? Hindi po ito totoo! Totoo, Apo. Isa ng kampo ng kadiliman ng iyong lola. Galit ka sa kampo ng dilim, hindi ba? Sige, gamitin mo ang kapangyarihang taglay mo. Patayin mo ang Lola Insyang mo. Patayin mo ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang saktan at gawa ng masama si Lola Insyang. Kahit naging malupit siya sa akin. Nakatingin lang si Lilet sa kanyang Lola Insyang na isang ganap na aswang. Nasa puso naman ng bata ang awa para wag harapin at wag saktan ang kanyang lola. Ngunit sa kabilang banda, walang nararamdamang anumang habag si Lola Insyang para sa kanyang apo. Kaya bigla niyang hinawakan ang dalawang kamay nito na halos ibaon na ang mga kuko. Ngayon, wala ka ng kawala, bata ka. Nasa kamay mo ang iyong lakas, kaya hindi mo yan magagamit laban sa akin. Insyang, bitiwan mo ang apo natin. Maawa ka kay Lilet. Wala ako nararamdamang awa sa kanya, Poldo. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay gantihan siya. Ayon sa naririnig kong utos ng aming punong si Apo Sandro. Lola Insyang, pakawalan niyo po ako! Bitiwan niyo ako! Hindi, dahil ibabalik kita kay Apo Sandro. Kailangan ka niya, sapagkat dapat kang maging isang alay. Hindi mo gagawin yan, Insyang. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ang ating apo. Kahit anong sabihin mo, hindi ko yan maaaring gawin. Mas matimbang sa akin ang utos ni Apo Sandro. Ibabalik ko sa kanya si Lilet. Kung hindi man, titiyakin ko ang kanyang kamatayan upang hindi na siya maging hadlang pa sa misyon ng aking pinuno. Dahil nasa panganib na ang buhay ni Lilet, hindi yun hahayaan ng kanyang inang Bataluman. Kaya habang nababahala si Lolo Poldo sa kaligtasan ng kanyang apo, ay napuno ng usok ang lugar na kinaroroonan nila. Nagulat at nagtaka si Lolo Poldo. Ganon din si Lola Insyang na nasa anyo pa rin ng aswang. Hindi na yun ipinagtaka pa ni Lilet. May ideya na siya kung ano ang sanhi ng usok na biglang sumulpot. Aswang, huwag mo nang hanapin pa ang iyong pinunong si Apo Sandro. Wala siyang magagawa dahil sa pagkakataong ito ay bilanggo ko siya. At sino ka naman bigla na lang sumulpot dito? Nagpakilala ang Bataluman. Ipinabatid niya sa mga kaharap kung sino siya at kung ano ang kaugnayan niya kay Lilet.
Hindi naman makapaniwala si Lolo Poldo na isang napakagandang bathaluman pala ang ina ng batang kanilang inalagaan. Ikaw pala ang ina nitong aking apo. Opo, Lolo. At labis-labis ang aking pasasalamat sa ginawa niyong pag-aalaga sa kanya. Habang abala sa pag-uusap sina Lolo Poldo at ang bataluman, ay inatake ni Lola Insyang si Lilit. Napasigaw ang bata na umagaw ng atensyon dahil hindi kayang sabayan ni Lilit ang ginagawa ni Lola Insyang na nasa katauhan ng aswang. Kaya kumilos na ang bataluman upang pigilan ang masamang plano nito sa bata. Ibinuka ng bataluman ang palad at mula roon ay lumabas ang kakaibang liwanag. Tumawa ito kay Lola Insyang. Nabitiwan nito si Lilit. Nangisay ang aswang at umusok ang katawan hanggang sa mawalan ito ng malay. Saka unti-unting nagbalik ang tunay na anyo nito sa katauhan ni Lola Insyang. Anong ginawa mo sa Lola Insyang ko, Ina? Pinatay mo siya! Siyang, asawa ko! Huwag kayong mag-alala. Hindi pa siya patay. Nawalan lang siya ng malay. Isa pa, hindi ko magagawang patayin ang taong mahalaga sa aking anak. Nilapitan ni Lolo Poldo si Lola Insyang. Niyakap ito. Tama ang bataluman. Hindi pa ito patay. Bagkus ay nawalan lang ito ng malay. Lilet, anak, kailangan sumama ka sa akin. Babalikan natin si Apo Sandro. Para saan po, Ina? Ikaw lamang ang maaaring magpasya para sa kanya. Ang katapusan niya ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Sumama si Lilet sa kanyang ina. Sa lugar naman ni Apo Sandro ay inabutan nilang nakakulong ito sa gitna ng makapal na usok at nagpupumilit na kumawala. Salamat naman at nagbalik ka na, bataluman. At kasama mo pa ang batang yan. Na aking anak, isang batang bathaluman. Bakit mo pa siya isinama? Sapagkat siya lamang ang may kakayahang tapusin ka, Apo Sandro. Hindi mo na siya dapat isinama. Anak, ikaw na ang bahala sa kanya. Lilet, maawa ka. Huwag mong ituloy ang anumang nasa isip mo. Magbabago na ako. Pinapangako ko yan. Hindi ako naniniwala dahil alam kong manloloko ka, mapanlin lang at ginawa mo na yun sa akin. Kaya dapat sa nilalang na kagaya mo, hindi na binubuhay pa. Hindi tama ang ginagawa mong paghahasik ng kasamaan. Kailangan mawala ka na. Itinaas ni Lilet ang kanyang dalawang kamay. Ibinuka niya ang kanyang mga palad. Saka biglang ikiniyum yun. Sa pagkakayukom ng mga palad ay kasabay noon ang tila nasasakal na si Apo Sandro. Hawak niya ang kanyang leeg. Mas malakas na ang taglay na kapangyarihan ni Lilet dahil yun sa inang bathaluman. Sa pagkalagot ng hininga ni Apo Sandro ay naglaho na rin ang usok na naging bilangguan niya. Sa isa pang senyas ni Lilet ay ganap nang naglaho si Apo Sandro. Tapos na ang tungkulin ko, anak. Kailangan ko nang bumalik sa aking mundo. Gaya ng nasabi ko, hindi kita maisasama. Subalit darating ang takdang panahon upang doon ka rin manirahan. Okay lang po sa akin, Ina, ang hindi na manirahan sa mundo mo. Mas gusto ko po sa piling ni Lolo Poldo. Hindi ko po sila kayang iwan dahil mahal na mahal ko po sila. Nauunawaan kita, anak. Nananaig ang pagmamahal mo sa kanya bilang tao. At alam kong magiging masaya ka sa piling nila. Huwag ka ring mag-alala. Dahil sa muling paggising ng Lola Insyang mo, magiging bagong nilalang na siya. Inalis ko na sa katauhan niya ang masamang espiritu na dahilan ng kanyang masamang ugali. Magiging mabait na siya sa'yo. Wala na rin ang kanyang pagiging aswang na ipinasa ni Apo Sandro. Sa pag-alis ng inang bathaluman ni Lilet, ay nagbalik na ang bata sa bahay ng kanyang Lolo Poldo. Ganon na lang ang kasiyahan nito nang makita ang kanyang apo. Dahil inakala ng matanda na hindi na nila makakasama pa ulit si Lilet. Dahil sa kasabikang nararamdaman, nilapitan ni Lolo Poldo ang apo at niyakap ng mahigpit.
Salamat at hindi mo kami iniwan, Apo. Akala ko sumama ka na sa iyong ina. Hindi po. Ayoko kayong iwan, Lolo. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Lola Insyang. Nasaan po pala siya? Samantala, nagkamalay na si Lola Insyang, isang bagong Lola Insyang. Narito ako, Apo. Ano bang nangyari? Parang napakahaba yata na naging tulog ko Nagkaroon ako ng masamang panaginip na may mga gustong sumalbahe sa'yo, Apo. Ay, salamat na lang at nakaligtas ka. Nagtataka na nakatingin si Lolo Poldo sa kanyang asawa. Ibang-iba na ang aura ni Lola Insyang. Makikita sa mukha nito ang tila pagbabago. Napatingin si Lolo Poldo kay Lilet. Kumindat ang bata. Nauunawaan naman yun ng kanyang Lolo Poldo. Alam niya na nagbago ang lahat sa tulong ng inang bathaluman ni Lilet. Sa kabila ng mga pagbabagong nangyayari sa buhay ni Lilet at sa baryo, iisa lang ang hindi magbabago. Yun ay ang pamamalagi ng kakayahan at kapangyarihan niya bilang isang batang bathaluman para panatilihin ang kapayapaan at katahimikan laban sa mga elemento ng kasamaan. Tayo ang pumipili ng ating magiging buhay, kaya piliin natin ang makapagbibigay ng pakinabang at tulong sa iba kesa ang maging suliranin at umakay sa ibang tao tungo sa kanilang kapahamakan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ang kwentong ito ay maging aral sa ating lahat at sa mga nais gumawa ng kasamaan laban sa kabutihan.